Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manang Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihuhulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hilang-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay patuloy na nagagalak at nagdiriwang sapagkat tunay ngang ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Si Jesus Nazareno, si Kristo'y muling nabuhay. Kaya ibigay nating muli ang pinakamalakas na palakpak sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Tunay ngang mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang liwanag ni Jesus Nazareno ang nanaig at nagtagumpay. At ang liwanag na ito ay mananatili sa atin magpakailanman. Napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan. Ibig sabihin nito, tayong lahat na binyagan at sumasampalataya sa Kanya ay makakaasa din ng isang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po ninyo, ang atin pong ebanghelyo mula noong linggo hanggang sa ngayon ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Noong mga nakaraang araw, narinig natin na hindi lang basta nabuhay si Jesus Nazareno, kung hindi nagpakita rin siya sa kaniyang mga alagad at mga apostol. Lumaganap na po ang iba't ibang balita tungkol kay Kristong muling nabuhay sa maraming bayan at sa maraming tao sa iba't ibang lugar na si Jesus na taga Nazareno namatay, subalit muling nabuhay. Subalit alam po ninyo, noong kapanahunan nila, marami pa rin ang hindi makapaniwala. Siguro, marami sa kanila gustong makita ng kanilang mga mata. Sa pamamagitan ng kanilang mga mata ay makita talaga na totoo at talagang buhay si Jesus Nazareno. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga apostol tila baga nanahimik pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, maraming tanong ang bumabalot sa kanilang pag-iisip. Bakit parang punong-puno pa rin sila ng pagkatakot at pangamba? Nakukonsensya ba ang mga apostol dahil hindi nila nagawang maipagtanggol ang Mesiyas sa gitna ng kaniyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus? Nasaan na ang mga alagad at mga apostol noong panahong si Jesus Nazareno ay ipinapako sa krus? At ngayong wala na nga si Jesus, paano sila
magsisimula. Wala na ang kanilang pinuno. Kung mapapansin ninyo, ang mga ibang alagad, unti-unti nang bumabalik sa kanilang bayan. Yung iba, nawala na ng pag-asa. Akala nila, wala na silang pinuno. Ipinahayag sa Ebanghelyo, tila baga, bumalik na rin sila paunti-unti sa dati nilang pamumuhay. Subalit ang tanong, paano na ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ni Jesus Nazareno? Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin, pati po pangingisda ay tila baga matamlay. Noon, wala silang nahuli kahit isang piraso. Sa sandaling iyon, nagpakitang muli si Jesus Nazareno at iniutos sa kanila na ihagis ang lambat sa bandang kanang bahagi ng bangka. At alam po ninyo ang nangyari? Agad silang nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Kaya naman nasambit ng isa sa mga alagad, ang Panginoon iyon. Pagkatapos noon, nag-almusal sila sa kanilang mga huling isda, pinagpira-piraso ni Jesus Nazareno at ibinahagi sa kanila. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, marahil kagaya po ng mga apostol, maraming pagkatakot at pag-aalinlangan ang nagahari at umiikot sa ating pag-iisip. Siguro hanggang ngayon, habang nakaupo kayo sa simbahan at yung mga ibang online viewers, habang nakikinig sa inyong mga screen, siguro, kagaya ng mga apostol, maraming dalang pagkatakot at pangamba sa buhay. Siguro, kagaya ng mga apostol, hindi ninyo alam kung ano ang gagawin ninyo sa inyong buhay. Yung iba sa inyo, nais magtago at mag-isa na lamang. Subalit, tandaan po natin, gaya na nangyari sa ating Ebanghelyo, dadating at dadating si Jesus Nazareno upang sagipin tayo. Darating siya upang ipadama ang kaniyang pag-ibig at kapatawaran. Darating si Jesus Nazareno dahil ang pangako ng Diyos ay mananatiling totoo. Sasamahan niya tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya palakpakan natin muli si Jesus Nazareno, na tunay ngang hindi niya tayo iniwan sa gitna ng ating mga laban sa buhay. Hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Kagaya nung ibinahagi ko nung isang araw, mailang ulit man natin siyang iwan at saktan, tayo hindi iiwan ni Jesus Nazareno. Ang tao madalas makalimot at mang-iwan. Pero ang Diyos, anumang mangyari, hindi makakalimot at hindi mang-iiwan. Sapagkat ang ating Diyos, siya ay tapat magpakailanman. Uulitin ko po, ang ating Diyos, siya po ay tapat magpakailanman. At kagaya ng pagpira-piraso at paghahati na ginawa ni Jesus Nazareno
sa mga nahuling isda. Sa banal na Eucharistia, ang mahal na Poong Jesus Nazareno, patuloy niyang ibinabahagi ang kaniyang buhay at ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng tunay na katawan na ating tinatanggap sa banal na komunyon. At ang tinapay o ang katawan na ito ni Jesus Nazareno, ang pangunahing sandigan ng ating lakas. Tunay ngang si Jesus Nazareno ay nabuhay. Si Jesus Nazareno ang ating tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.